Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat. Welcome. Kumusta kayo mga kababayan sa lahat ng OFW? Sana kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras, pagtulog, sa paggising, sa trabaho, sa maging sa inyong pagbiyahe. Sana po kayo ay patnubayan ng Panginoon Diyos. Sana po kayo ay bigyan ng kapayapaan sa inyong isip, puso. Alam po natin na hindi po madali ang malayo sa pamilya. Pero ginagawa po ninyo yan sapagkat gusto po ninyong maging maayos ang buhay ng inyong naiwang pamilya sa Pilipinas. Kaya mabuhay sa inyong lahat. Okay, kahapon mga kababayan, January 19, tayo po ay nag-abang doon sa pagbabalik ng Congress. Ay di ba kasabay po ng maalingaw o maalingasaw o maalingasaw. Bakit ko nasabing maalingasaw mamaya papaliwanag ko kung bakit. Di ba yung impeachment na sinasabi pinaugong sa media, sa social media, impeachment na laban kay BBM ay kahapon po totoo nga may nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. At kasabay po niyan kahapon din ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So sinubaybayan po natin yan kaya marami pa tayong nakitang mga hindi ka nais-nais sa ating palagay. Mga masasabi natin na parang drama lang, takulo Naunahin po natin mga kababayan di ba kahapon mayroon kasing isang abogado na pumunta ng kamara ng Congress at siya po ay nag-file ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Kaya ang problema mga kababayan ay hindi po welcome. Hindi welcome sa mga taong galit kay Pangulong Marcos o ayaw kay Pangulong Marcos. Hindi po welcome sa mga taong ayaw kay Pangulong Marcos o sawa na sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Kala nyo ba naman sinasabi kasi yung abogado na nag-file ng impeachment abogado daw pala. Abogado raw pala ni FL Lisa, ni First Lady Lisa Marcos. Yung abogado na yun sinasabi na yun daw nag-file ng disbarment case si FL Lisa laban kay Attorney Glenn Chong ay ang abogado na yun ang nag-abogado para kay FL Lisa. Bistado no? Ayon po kay Congressman Erisi, abogado nga daw ni FL Lisa. Patalinhaga no? Maalingasaw. Kasi diba, pero mo abogado ni FL Lisa. Siyempre ang mga abogado po may po yan, mayroon po silang parang tinatawag na katapatan sa kanilang kliyente. Katapatan sa kanilang kliyente. Naisip natin abogado ni FL Lisa nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Ang problema po ang ebidensya ang papel ay 4 pages lamang. 4 pages. Di ba usually pagka nakita natin sa mga nagpapile ng impeachment, isang katirpa na papel ang dala-dala nila, pinapresenta sa media. Pero this time ay 4 pages lamang ang atin nakita. Di umaalingasaw. Kaya
ang ating pakiramdam, ah, ito ay masasabi natin na isang drama, teleserye. Ito po, maging itong si Amy Marcos, ganun din po ang kanyang pananaw. Ito po ay isang teleserye, teledrama. Hingi lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. May understanding na hindi nyo sabihin, para siya naging bakuna. Gagawin siya. O, ikaw nagsabi. Hindi, tama ba yung tindi? Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. Tama ba yung tindi ko? Yun na lang. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ma'am? Ba't nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Ayan po ang sabi ni Amy Marcos. Di ba nung mga nakaraan, nung mga nakaraang vlog natin, sinasabi na natin yan na itong impeachment na ito ay mababasura lang. Sapagkat alam po natin dyan sa Kongreso, kakampi po yan ng Pangulong Marcos. Karamihan dyan, bata ni Pangulong Marcos, bata ni Martin Romualdez. Mapahanggang sa ngayon, Kaya in-expect natin na sasabihin nila ay mahina, walang basihan, baseless kumbaga, itong impeachment na ito. At dagdagan pa, itong abogado ay ang abogado na nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos ay bata pala, tauhan pala nitong si Epilisa Marcos. Kung sa bagay, mga kababayan, kung balikan natin ng mga nagdaang panahon, di ba dati merong isang abogado na nagangalang Attorney Oliver Luciano? Luciano ba? Tama ba? Luciano. Di ba dati ganun din ang gawain? Inuunahan niya na kapag merong mga matunog o maingay, pinapaingay sa media na merong plano mag-file ng impeachment laban sa isang kaalyado, ay ang ginagawa nitong si Oliver Luciano ba? Nakalimutan ko na ay inuunahan niya na para wala nang ibang makapag-file at ang kanyang impeachment na pinapile ay masasabi natin na basura. Basura. Ganun po ang nangyari kahapon ganun po ang nangyari kahapon mga kababayan. Kaya tama po ang ating hinala noong una pa lang na itong impeachment na ito na pinapaugong laban kay Pangulong Marcos ay basura lang. Basura lang. Tama po tayo mga kababayan. Tama rin po tayo na nung mga nagdaang nating vlog ay doon po sa sinasabi ni Attorney Claire Castro na DDS daw ang magsasampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Tayo po hindi naniniwala doon. Tama din natin sinabi. Tama rin. Diba mga kababayan? Ito mga kababayan kahapon kasi doon sa Senate hearing tayo po'y nanood. Sapagkat nung una exciting kasi nga pinatawag nila itong mga nabanggit ni Bernardo
itong nabanggit ng mga nagdaang hearing na sina Olaybar at yung iba pa, na sinasabi na diniliberan daw ni Bernardo ng kickback. Tumanggap ng kickback. Di umano. Ay kahapon, doon sa hearing ng Senado, nagharap-harap sila. Former Yusek Bernardo. So, based on this denial of the good secretary, Mr. Bernardo, you continue to stand by your affidavit. Is that right? Yes po, Mr. Chair. Would you like to add? Because obviously, it's his word against yours. Mr. Chair, I have already signed my affidavit, so I affirm and I will stand by it po. Okay, thank you. I go now to your testimony, Mr. Bonoan, with respect to Mr. former Yusek Olayvar. You have Excuse Mr. me, Your Honor. Me? Yes. Sorry, Bernardo. Bernardo. Mr. Bernardo's testimony, where he identified Trigive Olayvar of the DepEd. Sometime in 2024, Olayvar personally called me for meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that commitment is 15%. Boss, quote unquote, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion. Engineer Alcantara would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, meaning Bernardo, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olayvar in Magallanes, Makati. Would you care to comment, Mr. Olayvar, as to the allegations that have been put forth against you? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po, I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po, na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. Wala ho. I mean, kahit nakakausap po sa Executive Secretary, hindi po. And sa deliveries po, 15, wala po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to perhaps give your own understanding of bakit ka therefore sinasangkot dito? Actually, malaking Siguro, pala. sabi mo kasi hindi totoo. Yes So po. I'm sure na-shock ka. Yes po. I'm sure Totoo po naisip yan. mo, teka, bakit ako pinupuntirya rito? Totoo po yun, Mr. Chair, Your Honor. So bakit kaya? Da- Anong sagot mo? Ay, ako lang medyo palaisipan po sa akin, Mr. Chair, Your Honor. Dahil kilala ko po si Yusek Bernardo, Yusek siya, Yusek po ko, and from previous yung na sinabi niya na kung paano kami nagkakilala. Pero hindi ho kami nag-away, hindi ho kami nagdebate. Wala ho akong makitang rason na kung bakit ako po ini-implicate niya. Even sa akin po. And sa pamilya ko, naging malaking palaisipan po na kung bakit po na-implicate po rito. Mr. Chair, Your Honor. Okay, so again, that is a general denial. No? So you are asserting, you're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Doon po sa allegation niya sa akin, yun lang po yung kaya ko pong sagutin. Yes, Na that hindi- he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Doon po sa... the allegations against you. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, thank you. We go na. Pangilinan, Yes. follow up lang. Please go ahead. Alam mo, pag tinignan natin yung GAA, lalabas doon yung sinabi niya, mahirap ang invento ng figure, ha? Lalabas doon yung 2.85 billion from the unprogrammed appropriations. I'm not addressing this to you. I'm just saying na paano mag-iimbento ng numero si Yusek Bernardo. Mahirap yun.
Eksakto eh. Pag tinignan natin yung General Appropriations Act at yung SARO na na-release, may listahan ng items. Eksakto, 2.85 billion. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Si Engineer Alcantara, kilala mo? Na-meet ko po dahil po yung sa DepEd po kami, kapag may, parang nagkaroon po ng lakad si Presidente sa Bulacan. So kami po yung magkakasama nyon, nandun po siya. Tungkol po to dun sa classroom after po mabaha yung Bulacan. So tumulong po sila sa pag-repair bago po dumating si Presidente. Your Honor. So kilala Mr. mo Chair. si Engineer Alcantara? Opo, Mr. Chair. Ano yung Magallanes? Meron ka bang bahay sa Magallanes? Wala po, Mr. Chair, Your Honor. Ako rin po, yun din po isa na kinagulat ko po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to clarify, Mr. Bernardo, ano yung Magallanes? Would you know why? Yeah, a brief explanation or a... Mr. Chair, kasama po doon sa pinaliwanag ko sa aking affidavit, meron pong instances na merong delivery doon sa Magallanes area. So yun po yung, bago po mag-expressway ng South. Is it a public place or a private? Yes po, Mr. Chair, public place. Public place. Public place po, sa Okay. parking po doon. Okay. Ikaw ba umuwi sa Magallanes, Mr. Olivar? Mr. Chair, Your Honor, no po. Makati, you go home to Makati? No po, Mr. Chair. Your Where do you Honor. go home? Paranaque po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Paranaque. Okay. We go to Mr. Ngu. You two have been identified in the affidavit of Mr. Bernardo. Would you care to clarify or explain what is your role according to Mr. Bernardo? Please go ahead. Mr. Chair, Your Honor, I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule because it's pending already with the appropriate courts. Yes. Well, just for the record, the sub judice rule does not apply to committee hearings in aid of legislation. In fact, the Supreme Court has already ruled. Otherwise, anyone can just file a case before any court, and if he's called here to the Senate for investigations in aid of legislation, he will just say, there is already a pending case, and therefore, the sub judice rule applies. That is not so. If at all, what you can do is to invoke your right against self-incrimination and refuse to answer. But you cannot cite sub judice as a basis not to answer questions raised by any of the committees in the Senate. Just for the information of Mr. Ngu. So, based on the... So, tatlo po sila na nagde-deny. And you also, therefore, because you filed a case of defamation, you're also of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against you. Yes, Your Honor. Okay. Tinanong ng mga senador, totoo daw ba itong sinasabi ni Bernardo? Ang sagot ng inaakusahan, hindi po totoo. Dinideny nila itong akusasyon laban sa kanila. Okay? So, ibig sabihin doon, merong nagsisinungaling. Either si Bernardo o yung dalawang inaakusahan. Kasi sabi ng isa, dinideny nila, hindi daw totoo. Sabi din ni Bernardo, hindi. Siya daw po ay pinaninindigan niya ang kanyang ginawang affidavit. Ngayon, mga kababayan na, naisip natin, pinagkumpara natin doon sa mga nagdaang hearing na kung saan ay ito mga senador, ay sila po ay masyadong mabagsik
doon sa mga kontraktor. Di ba, pinakontem nila. At hanggang kahapon, nasa custody pa lang ng Senado. Pinakontem nila. Diskaya, maging itong mga DPWH engineers, si Hernandez, Mendoza, pinakontem nila yun, mabagsik sila. Kasi nga daw nagsisinungaling eh. Pero kahapon doon sa hearing ng Senado, kung saan nagharap-harap itong inaakusahan ni Bernardo na tumanggap daw ng kickback, dininay ang akusasyon. So, ibig sabihin na nagsisinungaling. Bakit? Wala man lang silang na-contempt. Naging malambot sila doon sa pagpiga. Kung sino ba nagsisinungaling, si Bernardo ba? Ito ba yung dalawang tao na sinasabi na tumanggap di umano? Tandaan ninyo mga kababayan na itong si Bernardo, siya po ay pasok para nabigyan po siya ng proteksyon mula sa ating gobyerno bilang witness. Di ba nga sinasabi ng mga senador na kapag sinungaling ka, hindi ka pwede. Pwede ka lang tanggapin bilang witness kapag nagipagtulungan ka, tama sinasabi mo, totoo sinasabi mo. Bakit doon sa hearing kahapon? Wala po. Naging maluwag sila, naging malambot sila. Taliwas sa mga nagdaan nilang hearing na napakabagsik nila. O si Tulfo mabagsik yun, di ba? Si Tulfo mabagsik. Si Lacson mabagsik. Si Soto mabagsik. Si Pangilinan mabagsik. Pero kahapon, ang bait nila. Si Rodante Marcolita, Senador Marcolita ay mabagsik. Kaya lang, this time, dahil nga siyempre siya ay pinupuna. Dahil pag siya po ay nag-iingay, siya po ay pinupunan nito mga kritiko na nagmamagaling daw. Ano nangyari? Kaya tuloy, naisip natin mga kababayan na hindi kaya takot silang diktikin itong dalawang sinasabing tumanggap di umano ng kickback mula kay Bernardo. Hindi kaya takot sila na diktikin para mapaamin dahil baka madamay si Pangulong Marcos. Di kaya? Yan po ating tanong. Nagtataka tayo kung bakit Bakit pagkakataon na to, iba ang kanilang trato sa mga witness o sa mga resource person na pinapatawag nila. Di ba, mga kababayan? Ang chairman po na si Lacson, napakabait pala. This time. Napakabait niya, ha? Sa kanya sinabi yan Sabi ni Lacson, di ba, noong nakaraan sa Senate hearing, budget hearing, nung naglabas ng pahayag si Saldico, naglabas din ng pahayag itong si Lacson na di umano, sinabi ni Bernardo sa kanya, hindi daw totoo. Sinasabi ni Saldico at ang totoo, ito daw. Ang sinasabi ni Bernardo. Bakit hindi niya piniga? Di ba? Kaya tayo po nagtatanong kung bakit. Senador Lacson, kayo ba ay may pinagtatakpan? Yan po ang ating tanong mga kababayan Kaduda-duda Ang dami pong dami po nating nasilip. Nakitang kaduda-duda doon sa hearing kahapon.